Sa mundo ng Sword and Magic, isang kabalyero ang nagising sa kagubatan at litong-lito ito sa nangyayari. Nakita niya na hindi normal ang kanyang kasuotan, subalit napansin niya na ang gamit niyang kalasag ay tila pamilyar, maging ang kanyang balabal panangga at espada. Napagtanto niya na ito ang ginawa niyang karakter sa isang video game, na pinangalanan niyang Ark at siya ang ating bida sa kwentong ito. Sinubukan niya ang kanyang skill na tinawag niyang Wyvern Slash na pumutol naman ng ilang puno, at nalaman niya na may kakayahan din naman pala siyang mag-cast ng magic. Ngayon kung totoong si Ark ay nasa loob ng isang video game, dapat siya ay hindi marunong gumawa ng isang elemental magic sapagkat ang pagiging Holy Knight at Priest ay walang kakayahang ganito. Napagtanto ni Ark na dahil pala iyon sa upgrade path ng Holy Knight, kaya't sa palagay niya ay magiging napaka-OP niya sa mundong ito. Nang makaramdam si Ark ng gutom, sinubukan niya na mag-teleport papunta sa ibang lugar, ngunit siya ay napunta lamang sa gilid ng bangin at nahulog. Sa halip siya na lamang ay gumamit ng Dimension Move at ligtas niyang narating ang ilog, at sa mga oras na ito, nang maisipan niyang tanggalin ang helmet upang uminom, naalala niya na pinaglihin niya ang karakter niyang ito kay Brooke nang sa ganun ay madali siyang katatakutan ng mga tao. Gayunpaman napagpasyahan niyang itago na lamang ang totoong itsura, at nagtungo na sa kalapit na bayan ng Labierte. Sa paglilibot ni Ark, nakaamoy siya ng inihaw na karne ng kuneho ngunit wala pala siyang pera pambili ng kahit ano, kaya't kinakailangan niya mag-isip ng paraan para magkapera. Napadpad si Ark sa eskinita at nakita niya ang isang babae na nakikipagtalo sa isang lalaki, at dahil bigo itong makakuha ng sapat na impormasyon ay umalis na lamang ito. Namangha si Ark nang malaman niya na ang babae pala ay isang elf, sinubukan niya itong sundan ngunit mabilis agad itong nawala. Gayunpaman, aksidente niyang natagpuan ang Mercenary Guild at naisip niyang perpektong diskarte ito upang kumita na siya ng pera. Agad siyang dumiretso sa receptionist upang kumuha ng lisensya, subalit nagdadalawang isip ang receptionist dahil base sa itsura ni Ark ay sa tingin nito ay may maganda naman itong trabaho. Kinalaunan ay nakaisip din si Ark ng palusot, kaya't pumayag din naman ang receptionist subalit kinakailangan muna niyang pumatay ng isa sa mga mabangis na hayop, halimaw o bandido upang kilalanin siya ng guild at tuluyang makakuha siya ng lisensya. Maya-maya nakapatay na din si Ark ng 2 baboy ramo at isang orc, at habang pabalik na at bitbit ang mga ito bilang patunay, namataan niya ang pangkat ng mga bandido na inambush ang isang karwahe. Matapos mapatay ng mga bandido ang mga gwardya, pinalibutan nila ang mga babae at balak pagsamantalahan ang mga ito. Gayunpaman bago pa maganap ang panghahalay nag-teleport si Ark sa likod ng pinuno ng bandido, at tinapos niya ang mga bandido sa isang pagwasiwas lamang. Sa gulat ng mga bandido isa-isa silang nagtakbuhan, subalit sinigurado ni Ark na walang makakatakas at lahat sila ay ginamitan niya ng Wyvern Slash. Matapos ang nangyari, nilapitan niya ang mga babae upang tignan ang kanilang kalagayan, dito na niya nakilala si Rita at ang kanyang dalagang amo na si Lauren. Inakala ni Rita na si Ark ay mula sa elite force ng isang royal family, subalit bago ito sagutin ay pinagbihis muna niya ang mga babae at nilinis ang mga labi ng mga bandido. Matapos makapagpalit nila Rita at Lauren, kinuha ni Ark ang mga kabayo ng mga bandido at ito ang ginamit niya upang bantayan ang karwahe nila Rita. Nakaramdam ng pagkailang si Ark sapagkat si Lauren ay tila na in love na sa kanya, habang si Rita naman ay nagpasalamat sa kabutihang ginawa ng ating bida, at pagkatapos ay nagpakilala na si Ark bilang isang kabalyerong manlalakbay. Nang makarating siya sa guild, prinisenta niya ang kanyang mga napatay bilang patunay, pinaalalahanan din siya ng receptionist na kunin niya ang mga runestone mula sa napatay niyang halimaw, dahil maaari itong may pang-upgrade sa mga sandata. At sa wakas ay nakatanggap na si Ark ng lisensya, bilang isang opisyal na bayarang mandirigma ng Mercenary Guild. Mission accomplished si Ark sa unang araw niyang ito, at agad siyang nag-check-in sa isang tavern at kumain ng masasarap sa kanyang kwarto bilang kanyang gantimpala. Habang nilalasap niya ang masarap na alak, lalo siyang nasasabik sa kanyang magiging buhay sa mundong ito, at determinadong kumuha ulit ng panibagong quest kinabukasan. Samantala sa isang maliit na baryo ng Rata, may isang batang babae na nagngangalang Marka ang sumulat ng isang job request,
tungkol sa paghingi ng proteksyon habang nangunguha ng mga halamang gamot. Kinabukasan kinuha ni Ark ang job request ni Marka, at nang marating niya ang baryo ng Rata, nagtanong siya sa tagapagbantay tungkol sa bahay nila Marka upang puntahan ito. Kinalaunan ay natunton niya din ang tahanan ni Marka, at nang sinalubong siya nito sa pinto ay natakot si Marka, dahil hindi niya inaasahang isang Holy Knight ang kanyang makakaharap. Sinabi ni Ark na naparito siya upang gampanan ang trabahong hinihiling ni Marka. Ipinakita sa flashback na kinuha ni Ark ang simpleng trabaho na ito upang hindi masyadong malantad ang tunay niyang pagkatao. Maiging tinanong ni Marka kay Ark kung nais ba talaga nitong gampanan ang simpleng trabahong pinapagawa niya. Nilinaw ni Ark na interesado siya sa ganitong trabaho kaya't walang dapat ikabahala. Nang magpunta na sila sa kagubatan, tinanong ni Ark kung bakit kinakailangan nilang umuwi ng maaga. Ibinunyag ni Marka na ayaw ng kanyang ina na nagtutungo siya sa kagubatan kaya't inilihim niya ang tungkol dito. Ikinwento ni Marka na nakaraang taon lamang ay namatay na ang kanilang ama, kaya't pinili ng kanyang ina na ipagpatuloy ang trabaho nito sa pangunguha ng halamang gamot, upang may taguyod lamang ang kanilang pang-araw-araw, kaya't kung matutulungan niya ang kanyang ina sa trabaho ay tiyak na mapapasaya niya ito. Naantig si Ark sa sinabi ni Marka, kaya buong puso niyang tutulungan ito sa paghahanap ng mga halamang gamot. Kinalaunan ay nakahanap si Marka ng kokera. Sinabi nito na may mga magagandang benepisyo ito na mabibigay sa kalusugan ng tao, at namangha naman si Ark sa lalim ng kaalaman ni Marka tungkol dito. Gayunpaman may biglang namataan si Ark na paggalaw ng halaman sa di kalayuan. Nang tignan niya ito, natuklasan niya ang isang sugatang fox at tila matapang ito. At nang inilapit ni Ark ang kanyang kamay upang tulungan ito, kinagat ng fox ang kanyang daliri, subalit pinagaling din naman niya ito sa pamamagitan ng healing magic. Namangha si Marka sa kakayahang mahika ni Ark, at kitang-kita na masigla na ang fox at gusto na nitong sumama sa ating bida. Kaya't iminungkahi ni Marka na bigyan ito ng pangalan, at matapos mag-isip ng babagay na pangalan nito, napagdesisyonan ni Ark na tawagin itong Panta. Samantala sa nayon ng Rata, ang ina ni Marka na si Seona ay nakarinig ng kwento tungkol sa isang malaking halimaw na lumitaw ngayon sa kagubatan. Agad itong ipinaalam sa kanya ng tagapagbantay, dahil si Marka ay nagtungo doon kasama ang isang kabalyero, kaya agad itong ikinabahala ni Seona. Sa kabilang pangyayari, narating na nila Ark at Marka ang isang puno na tinawag nilang Kagumi, at nang lumapit si Marka sa puno upang kumuha ng bulaklak nito, nagising ang isang giant basilisk na nagkukubli sa likod ng puno. Mabilis na sinagip ni Ark si Marka mula sa pag-atake ng basilisk, pagkatapos ay nagpakawala naman ito ng mga poison gas subalit mabilis lang din naman itong iniwasan ni Ark. Sa sandaling ito, pinag-aaralan ni Ark ang galawan ng basilisk habang siya ay inaatake ng mga matatalas nitong kuko. Walang magawa si Ark kung hindi ay dumipensa at umiwas mula din sa tila latigong dila nito. Nang mabigo ang basilisk na mabasag ang depensa ni Ark, agad na napansin ni Ark ang nagbabadya nitong atake kaya't nagpakawala naman ito ng isang petrification attack. Sa kabutihang palad ay ginamit ni Ark ang Holy Shield upang maprotektahan lamang si Marka. Habang patuloy pa din sa pag-atake ang halimaw, sa wakas ay nakakita si Ark ng pagkakataon para makaatake, at ginamit niya ang Judgment Attack na agad hamati sa basilisk at tuluyang pinuksa ito. Matapos ang laban, namangha si Marka sa lakas ni Ark kaya't nais niyang sabihin ito sa buong nayon at tiyak na ipagdiriwang nila ang kabayanihan ng ating bida, subalit hiniling ni Ark na panatilihin sikreto ang tungkol dito, na agad namang naintindihan ni Marka. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita sila Ark ng isang baboy ramo at ito ang iniregalo niya sa buong nayon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagkita na ang mag-ina. Agad na niyakap ni Seona si Marka nang makitang maayos ito. Sinabi ni Marka na kumuha siya ng mga bulaklak upang tulungan si Seona, kaya't formal na humingi ng panmanhin si Ark kay Seona sa nangyari, sapagkat hindi niya matiis si Marka dahil ngayon lamang siya nakakita ng isang bata na mulat na sa kahirapan, at handang tulungan ang kanyang ina. Gayunpaman nagtanong ang tagapagbantay kay Ark kung may namataan ba siyang isang malaking halimaw sa kagubatan, subalit itinanggi ito ni Ark at maging ganon din si Marka.
Bago umalis si Ark at Panta, niregaluhan siya ng bunsong kapatid ni Marka ng isang koro ng bulaklak bilang pasasalamat nilang buong pamilya. Gayunpaman, umaasa pa din si Marka na balang araw ay magkikita pa silang muli ni Ark, at bago umalis ay ipinangako naman ito ng ating bida. Samantala may mga tropa ng mga sundalo ang pinagtulungang patayin ang isa pang giant basilisk, at makikitang ang singsing sa paa nito ay naglaho nang mamatay ito. Nagbigay ulat naman ang kanilang kapitan sa kanilang pinuno na may namataan silang isang patay ng basilisk, at hinala nilang gawa lamang ito ng isang tao. Nang makita ito napapaisip na lamang ang pinuno kung gawa ba ito ng isang demonyo, o maaaring isang Diyos na makapangyarihan. At kagaya ng dating gawi, kumakain si Ark kasama na si Panta sa kanyang silid, at sa susunod ay nais naman niyang kumuha ng mahirap na misyon kinabukasan. Isang gabi, kasalukuyang isinasagawa ni Ark ang kanyang sumunod na misyon na salakayin ang kuwebang kuta ng mga bandido. Matapos ni Ark tugisin ang mga Tolonges, nadiskubre niya ang mga gintong kayamanang tinatago ng mga ito, at ganun din ang mga ilang hawla na wala ng laman. Samantala sa bayan ng Dayento, isang sakim at mayaman na kinilalang si Triton ang dismayado matapos malaman na pumalpak ang kanyang mga plano. Siya pala ang may utos sa nabigong pagpapatay kay Lady Lauren, at siya din ang may pakana ng pagpapakawala ng mga basilisk sa bayan ng La Vierte. Gayunpaman tinanong ni Celsica kung bakit tina-target ng kanilang boss na si Dacaris ang lupain ng La Vierte. Hinala ni Triton na dahil ang La Vierte ay magandang strategic point, kaya't kung makukuha ito ni Dacaris ay madaling masasakop nito ang mga lupaing nasa taas, at may haka-haka din na taga-suporta nila Dacaris ang prinsipe ng Silangang Imperyo. Inutos din ni Triton kay Celsica na paigtingin ang pagmamando sa kanilang mga ilegal na produkto, at ito ay ang pagbebenta ng mga elves bilang alipin. Samantala ang chicks na elf na si Arian, ay kasalukuyang nagsisisi dahil ang pakikipagtulungan ng elf sa tao ngayon ay isa na lamang kahangalan, kaya't nais pa niyang palakasin ang sarili. Hanggang namataan niya si Ark palabas ng kuweba, agad niyang tinambangan ito at nagpatuloy sa pag-atake. Gayunpaman mabilis nakilala ni Ark si Arian ng elf na nakita niya sa lungsod, ngunit inakusahan siya nitong kabilang sa mga bandido at tinanong kung nasaan ang mga batang elves. Natigil na lamang si Arian sa pag-atake nang makita nito si Panta, ngayon ay nabura ang hinala ni Arian kay Ark dahil ang nilalang na ito ay sama-sama lamang sa mga may mabuting puso. Humingi naman ng punmanhin si Arian kay Ark, at ipinaliwanag na naparito siya upang iligtas ang mga batang elves, subalit sinabi ng ating bida na wala ng laman ang mga hawla doon at sa palagay niya ay para iyon sa mga bihag na elf. Iminungkahi ni Ark na alukin si Arian na sila ay magtulungang hanapin ang mga bata, subalit tinanggihan ito ni Arian at umalis dahil sa naging karanasan niya sa mga tao. Gayunpaman habang kumakain si Ark, determinado pa din siyang tulungan si Arian sapagkat pakiramdam niya na para itong isang main quest sa istorya ng laro. Kinabukasan nagpas siyang maghanap si Ark sa kagubatan, at nagbabaka sakaling makita niya si Arian doon. Hanggang sa nakaramdam si Panta ng presensya sa paligid, natuklasan nilang isa pala itong batang elf na tumakas, ngunit agaran din namang nahuli ulit ito ng bandido. Ang leader nila ay si Udalen, siya ang anak ni Triton. Bilang parusa ng bata ay walang awa nitong tinusok ang binti at tumawa na parang isang tanga. Sa nasaksihang ito ni Ark, hindi niya matanggap na umiiral din pala sa mundong ito ang diskriminasyon, kaya't siya ay nagbabadya ng atakihin ang mga bandido. Subalit naunahan siya ni Arian at tinapos nito ang dalawang bandido, nakilala siya ng isa bilang isang dark elf na maaari nilang mabente sa mataas na halaga. Gayunpaman walang pakialam si Udalen sa kanya, at sinabi nito sa kanyang mga bataan na gawin ang anumang ninanais nila sa dalaga. Mabilis na pinatay ni Arian ang mga Tolonges, at napagtanto ulit ng isa na ang kaharap pala nila ay isa palang warrior elf, kaya't halos ubusin ni Arian ang mga pangkat ng mga bandido. Dahil dito hino-stage ni Udalen ang mga bata, at walang magawa si Arian kung hindi ay tumigil, kaya't sinamantala ito ng mga Tolonges at nais siyang pagsamantalahan. Gayunpaman lumitaw si Ark sa likod ni Udalen at binigyan ito ng isang malakas na bigwas, habang si Arian naman ay sinamantala ang pagkakataon at iniligpit na ang mga natitira pang mga bandido.
Matapos ang labanan, pinakawalan na nila ang mga bata sa kulungan. Napansin ni Arya na ang mga bata ay nilagyan ng mga mana-eating collars upang hindi sila makagawa ng mga mahika. Kahit hindi alam ni Ark ang tungkol dito, nagawa niyang madispel ang kwintas at pinagaling din ang sugat ng bata. Namangha si Aryan dahil kayang makapag-cast ni Ark ng mahika kahit hindi nagsasagawa ng incantation, at hindi nagtagal ay napalagay ang loob ng mga bata sa ating bida. Samantala gumamit si Arya ng isang spirit creature, ginamit niya ito upang magpadala ng mensahe, at sinabing tagumpay niyang nailigtas na ang mga bata. Pagkalaon ay dumating na ang mga elf at upang sunduin na ang mga bata, kaya't nagpaalam na ang mga batang babae sa ating bida. Nabanggit din ni Aryan ang mga kakayahan at abilidad ni Ark, kaya naman tinanong niya ang pagkatao nito, gayunpaman sinabi ni Ark na isa lamang siyang hamak na mersenaryong naglalakbay. At makalipas lamang ang ilang sandali, dumating na ang Whispering Fowl at ipinarating nito ang mensaheng natunton na nila ang may pakana sa krimen at ito ay nasa Dayento. Kaya't dito na nagdesisyon si Arya na upahan si Ark na maging kasama nila na iligtas pa ang mga natitira pang bihag na elf. Simbolo ito ng pagbibigay tiwala ni Aryan sa ating bida, kaya naman malugod na tinanggap ni Ark ang misyong ito. Ikinamangha ni Aryan ang pag-teleport nila sa tabing ilog ng Dayento. Sinabi ni Ark na iniwasan niyang mag-teleport agad sa loob ng bayan dahil baka ito pa ay magsanhi ng gulo, kaya't mabuting dumaan na lang muna sila sa tarangkahan. Pagdating nila sa lungsod hindi mapigilan ni Ark ang masabik, sapagkat isang magandang elf na naman ang kanyang makakasama, subalit nang dumating ito pala ay isang lalaki at nakilala niya bilang si Danka. Matapos nilang magkita sa eskinita, sila ay dumiretso sa isang restaurant at doon formal na ipinakilala ni Aryan si Danka sa ating bida. Sinubukan ni Ark na kausapin si Danka, subalit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy lamang sa pag-enjoy ng pagkain nito ng barbecue at pag-inom ng serbesa. Gayunpaman si Arya na lamang ang lubusang nagpakilala kay Ark, at sinabi nito kay Danka na si Ark ay may kakayahang gumamit ng teleportation magic. At nang kumpirmahin nga ito ni Ark, nakita naman ni Danka si Panta na isang spirit creature, dito na napilitang kilalanin ni Danka ang ating bida. Pagkatapos ay ibinunyag na ni Danka na ang lokasyon ng susunod nilang misyon ay sa teatro, kaya't napagplanuhan nilang isasagawa ang kanilang pag-atake pagpatak ng hating gabi. At dahil ilang oras pa bago ang kanilang misyon, nagpaalam muna si Ark upang maghanda. Sinabi ni Danka na nagulat siya kay Aryan dahil ngayon lamang ito ulit humingi ng tulong sa iba. Inamin ni Aryan na nagkulang siya ng isagawa ang nakaraang misyon, at kung hindi dahil kay Ark ay hindi siya magtatagumpay kaya't hindi siya maituturing na isang tunay na mandirigma kagaya ng kanyang kapatid. Subalit sinabi ni Danka na ang ikumpara sa iba ang sarili ay hindi makakatulong, kaya naman tinanong na lamang niya kung mapagkakatiwalaan ba nila talaga si Ark, at tiniyak naman ito ni Aryan. Samantala ang mga batang elf ay balak ng ibenta kinabukasan ayon sa mga bandido, subalit ang isa sa mga batang elf ay naglakas loob na sumabat at umaasang maililigtas sila ngayong gabi, ngunit ito lamang ay nagdulot para pagkatuwaan sila ng mga bandido. Kinagabihan nang magkita sila Ark sa napag-usapan nilang destinasyon, isang hindi kilalang tao ang nagmamasid sa kanila. Ginamit ni Ark ang kanyang teleportation upang sila ay tagumpay na makaakyat sa bubong. Gayunpaman si Aryan ay medyo nahirapan pumasok sa butas dahil sa kanyang pangangatawan. Kaya naman gumamit na lang ulit si Ark ng teleportation para sila ni Danka ay makapasok sa loob, habang si Aryan naman ay hindi maiwasang magreklamo sa kanila. At nang sila ay magpatuloy, natuklasan nila na ang ilan sa mga bandido ay patay na, dahil dyan naisip nilang may iba pa silang kasabay, kaya't nagdesisyon silang maghiwa-hiwalay upang mapabilis ang pagsisiyasat. Sa muling pagpapatuloy ni Ark, natuklasan niya ang isang silid ay puno ng mga bangkay ng mga bandido, at biglang isang ninja ang umatake sa kanya. Gayunpaman napapaisip ang ninja kung bakit alam ni Ark ang patungkol sa kanilang uri, at nang makita nito si Panta, napagtanto ng ninja na mabuting tao si Ark at naririto ito upang iligtas ang mga elves. Nagbigay ang ninja ng isang impormasyon na naglalaman ng lokasyon ng mga bihag na elf, nilinaw din nito na iba ang pakay niya sa lugar na ito,
At bago ito umalis ay sinabi din nito na may 2 pang bihag sa palasyo ng Dayento. Napag-alaman nila Ark na nakasaad sa sulat ay ang kontrata ng pagbibenta ng mga elves, at nakapangalan ito sa Panginoon ng Dayento na si Triton. Napatanong si Aryan kung saan ito nakuha ni Ark. Napaisip si Ark na magiging komplikado kung sasabihin niya na galing ito sa isang ninja, kaya't sinabi na lamang niya na nakuha niya ito sa isa sa mga bantay na bandido. Sa mga sandaling iyon, 3 Tolongas pa ang pumasok subalit mabilis lang naman din silang tinusta ni Aryan. Kinalaunan ay narating na nila ang basement, agad na nilang iniligtas ang mga batang elf, at pagkatapos ay itineleport ni Ark ang lahat palabas ng establishmento. Nang mapansin ng ating bida ang mana-eating colors, agad na ding ginamitan ni Ark ito ng uncurse upang maalis, at lubos na ikinagulat naman ni Danka. Labis na nagpasalamat ang mga bata kay Ark, gayunpaman pinaalalahanan ni Danka si Aryan na hindi pa tapos ang misyon, at sinabi ni Danka na pinapaubaya muna niya si Aryan kay Ark sapagkat siya ay maghahatid pa uwi sa mga batang elves. At ngayon din nagpatuloy na si Ark at Aryan papuntang palasyo ng Dayento, nag-aalala ang isang batang elf sa kanila, subalit sinabi ni Danka na malakas ang kanilang samahan at walang dapat ikabahala. Sa kabilang banda, ang ninja kanina ay umaasang magkikita pa ulit sila ni Ark balang araw. Samantala ang mga bihag na elf na balak iligtas nila Ark at Aryan, ay kasalukuyang nasa kamay ngayon ni Triton at may masamang balak sa mga ito, ngunit bago iyon ay pinagalitan muna ni Triton ang anak niyang si Udalen sa kapalpakang nagawa nito. Sa kabilang pangyayari naman ay tagumpay na nakarating sila Ark sa mataas na palapag ng palasyo, ngunit nakita sila ng ilang mga gwardya at nang gumamit si Ark ng Wyvern Slash ay tinamaan niya ang kampana, na nagpa-alerto sa maraming mga sundalo. Hindi na napansin ng mga gwardya na nakapasok na ang ating mga bida, gayunpaman nang ipaalam na ni Celsica na sila ay kasalukuyang sinasalakay, biglang sumabog ang pintuan at makikita sila Ark at Aryan na handa nang iligtas ang mga bihag. Agad na binengga ni Aryan ang itlog ni Triton, habang tinakat naman ni Ark si Udalen at doon din niya sorpresang natagpuan ang isang silid. Balak ipaalam ni Ark ang kanyang natuklasan, subalit abala si Aryan sa kasisipa sa itlog ni Triton at kasama pa ang 2 elf, mukhang tuluyan na siyang mababaog. Dumating pa ang ilan sa mga sundalo, kaya tuluyang tinusta ni Aryan ang mga ito at sa kanya inutusan ang 2 elf na makipagkita na lamang kay Danka. Samantala nahuli ni Aryan si Ark na nagpupuslit ng mga ginto, nagdahilan na lamang si Ark na magandang paraan ito upang hindi na muling makabalik sa kapangyarihan ng pamilyang Dayento kung mawawalan sila ng yaman, at naniwala naman si Aryan. Hanggang sa may mga bombang sumabog sa ibang parte ng mansyon, kaya't nag-teleport na sila Ark palabas at hinala ng ating bida na ang ninja ang nagtanim ng mga bomba. Pagkatapos ng kanilang misyon, iniabot na ni Aryan ang bayad niya mula kay Ark, gayunpaman ay inimbitahan niyang sumama ang ating bida sa lupain ng mga elf, upang maipakilala si Ark doon dahil marami pa sa mga kalahi niya ang ililigtas at kailangan nila ang tulong ni Ark. Ikinatuwa ni Ark nang marinig ito, subalit sinabi niya kay Aryan na hindi niya sigurado kung matatanggap siya ng kanyang mga kalahi, at isa pa ay bawal niyang tanggalin ang kanyang mga baluti. Nang marinig ito ni Aryan ay labis ang kanyang pagtataka, kaya tinanong ni Ark si Aryan na kung makikita ba nito ang kanyang tunay na anyo ay hindi siya papatayin nito, subalit nangako pa din si Aryan na wala siyang balak na gawin iyon. At nang ihubad ni Ark ang kanyang helmet, nagulat si Aryan nang makita nito ang kanyang mukha. Sinabi ni Ark na nagising siya sa mundong ito at hindi niya sigurado kung sumpa ba ang nangyari sa kanya kung bakit tila isa siyang undead. Subalit sinabi ni Aryan na malabo na isang undead si Ark, sapagkat siya ay nakakagamit ng healing magic at nagawa siyang piliin ng isang spirit creature bilang amo. At sa kabila ng itsura ni Ark ay tanggap pa din siya ni Aryan, at ipinapangako niya na ligtas ang sekreto ni Ark sa mga elves dahil sa kabayanihang ginawa niya, at dagdag pa ni Aryan maaaring matanggal ng mga matandang elves ang sumpa na mayroon si Ark. Sa huli ay sumang-ayon na si Ark sa alok ni Aryan, at sila ay masayang nagkamayan at nangako sa isa't isa ng kanilang bagong samahan. Samantala sa kaharian ng Roden, si King Carlon ay nagpatawag ng isang pulong sa kanyang 3 anak, nag-aalala si Prince Sek na maaaring maapektuhan ang kasunduan dahil si Triton ay sangkot sa isang ilegal na pagbebenta ng mga elves.
Subalit tinutulan ito ni Prinsipe Dacares, dahil wala pa namang matibay na ebidensya na sangkot nga ang Diento sa transaksyong ito. Inawat ni King Carlon si Dacares, at sinabing kailangan muna nila magsagawa ng masusing investigasyon bago sila maglabas ng anumang konklusyon patungkol sa kasong ito. Nagpahayag naman ng opinyon si Princess Yuriarna, nag-aalala siya sa tensyon ng kanilang kaharian at ibang nasyon, kaya't kailangan ng alamin ang katotohanan. Dagdag pa niya na kailangan nilang humarap agad sa mga elves dahil sa negatibong reaksyon na dulot nito. Dahil dito inatasan ni King Carlon si Yuriarna, na pumunta sa Limbaut upang mapag-usapan ito at pag-aani ng anumang tensyon, habang si King Carlon ay naiwan sa silid at problemado kung paano humantong ang lahat sa ganito. Sa kabilang pangyayari, isang whispering fowl ang dumating para kay Aryan. Sinabi nito ang mensahe ni Duncan na ligtas nang nakauwi ang mga batang elf sa kanila. Gayunpaman sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang tiyan ni Aryan dahil sa gutom, kaya't nagpas siyang maghanap ulit si Ark ng kanilang makakain. Dahil sa kakyutan ni Panta, hindi napigilan ni Aryan ang yakap-yakapin ito, at nang bumalik na si Ark na may dalang baboy ramo, labis na nahiya si Aryan dahil nakita ni Ark ang kanyang malambing na personalidad. Sa kabilang banda, hinainan ni Fern na si Yuriarna ng isang tsaa. Sinabi ni Yuriarna na malakas ang hinala niya na sangkot ang kapatid niyang si Dacares sa kaso ng pagbebenta ng mga elf, at sigurado siyang kukomprontahin ni Sect si Dacares kung mapatunayan. Kaya naman kinakailangan na niyang magpunta sa Limbaut, nang sa ganun ay masimulan na ang pakikipagnegosasyon sa mga elf. Gayunpaman sinabi ni Ferna na mayroon ng pagkakataon si Yuriarna, na tuluyan ng makipagkita sa kanyang kapatid na nasa Limbaut. Matapos ang ilang araw na paglalakad sa masukal na kagubatan, sa wakas ay narating na din nila Ark at Aryan ang lalatoya ang lupain ng mga elves. Pagbukas ng tarangkahan iminungkahi ni Aryan na maghintay lang muna saglit si Ark sa labas, sapagkat siya ay hihingi muna ng pahintulot sa mga matatandang elf upang tuluyang makapasok si Ark. Subalit ang paghihintay ni Ark ay inabot na ng dapit hapon, hanggang sa dumating na din si Aryan at sinamahan siya sa pagpasok. Doon ay namangha si Ark sa mga kakaibang bahay ng mga elves. Sinalubong si Ark ng mga magulang ni Aryan, na sila Ginoong Dylan at Ginang Glennes. Formal naman ding nagpakilala si Ark at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanya. Nagpasalamat si Ginoong Dylan sa lahat ng nagawang tulong ni Ark sa mga elf. Gayunpaman napuna niya din ang nagawang pagkakamali ni Aryan sapagkat ang plano ay iligtas lamang ang mga elf, at huwag atakihin ang hasyenda ni Triton. Subalit dinepensahan ni Ark si Aryan at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Bagamat naiintindihan ni Ginoong Dylan ang nangyari, kinakailangan pa din daw malaman ito ng mga matatandang elf nang sa ganun ay bigyan ito ng pabala tungkol sa kasong ito. Matapos ang mapulitikang pag-uusap naghain na si Ginang Glennes ng hapunan, subalit nag-aalangan si Ark na kumain kasabay nila. Ibinunyag din naman ni Ginoong Dylan na alam niya ang kondisyon ni Ark at nakakain naman si Ark ng walang pangamba. Kinabukasan, nagising si Ark at ipinaalam sa kanya ni Ginang Glennes na sina Aryan at Ginoong Dylan ay nagtungo sa isang portal, para makarating sa Maple City upang makipagpulong sa mga matatandang elf. Nang makarating na sila Aryan sa Maple City, agad na silang nagtungo sa gabinete at doon nadatnan nila ang mga matatanda at handa na sa pagpupulong. Sa pangunguna ni Pinunong Brian, tinalakay nila kung paano nila haharapin ang mga taong lumabag sa matagal ng kasunduan laban sa pang-aalipin sa mga elf. Ayon sa ilang nakakatanda, kailangang hintayin muna nila ang paliwanag ng pamahalaan ng Roden tungkol sa kasong ito, ngunit ayon kay Dakilang Fangas hindi na sila pwedeng magpakita pa ng anumang kahinaan ngayon. Tinutulan naman ito ni Pinunong Brian sapagkat maaaring magmitsa ulit ito ng madugong digmaan sa mga tao. Iminungkahi na lamang nito na kailangan muna nilang tignan ang magiging reaksyon ng kaharian ng Roden sa naging pag-atake sa Diento. Samantala inilibot ni Ginang Glennes si Ark sa kanilang nayon, napansin ng ating bida na ilang sa kanya ang ibang mga elf sapagkat siya ay isang tao. Gayunpaman nakita siya ng dalawang batang elf na kanyang nailigtas, at masaya pa din ang mga itong nagpasalamat sa kanya. Natuwa si Ginang Glennes nang masaksihan ito, subalit nagulat si Ark nang hamanin siya ni Ginang Glennes ng isang sparring.
Una pang pinaalalahanan ni Ark si Ginang Glennis na isa lamang itong friendly sparring, subalit nang magsimula ang kanilang laban, nagulat siya sa bilis at husay nito at nalaman na lamang ni Ark na ito pala ang nag-train kay Aryan sa paggamit ng espada. Gayunpaman ikinatuwa ito ni Ark, sapagkat itinuring niya itong isang karangalan na maturuan ng isa sa mga pinakamagaling na swordswoman ng Dark Elf. Sa kabilang pangyayari, lumabas na sila Aryan sa pagpupulong, formal siyang humingi ng panmanin sa kanyang ama sa naging resulta ng kanyang ginawa. Gayunpaman sinabi ni Ginoong Dylan na ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay nararapat, subalit pinaalam din ito kay Aryan na ikakasal na din pala ang kapatid niyang si Even. Hindi makapaniwala si Aryan na ikakasal na si Even, sapagkat ang ate niyang ito ay mahilig sa labanan kaya't hindi niya lubusang maisip na iibig ito sa isang lalaki. Kinalaunan ay ipinabatid ni Even na proud siya kay Aryan sa ginawa niyang pagliligtas sa mga bata, at pinag-usapan din nila kung anong klaseng lalaki ang mapapangasawa ni Even. Kaya naman dahil dito, tinanong ni Even kung may natitipuhan na ba si Aryan na lalaki, hindi naman makasagot si Aryan sapagkat wala ito sa kanyang plano. Samantala inabot na ng hapon sila Ark sa pag-sparring, kahit ni isa ay hindi man lang siya nakatama kay Ginang Glennis, kaya naman napagtanto ni Ark na madami pa pala talaga siyang dapat matutunan. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, naligo si Ark at Panta sa mainit na tubig upang mapawi ang sakit ng pangangatawan, subalit lingid sa kanyang kaalaman na nakauwi na si Aryan at naghahanda na ding maligo. Subalit nang pumasok si Aryan, nagulat siya dahil tila nakakita siya ng isang buto-buto na nakalubog sa isang mainit na sabaw na parang isang bulalo. Matapos ang awkward na pangyayari, dumating si Ginoong Dylan at ipinaliwanag ang kasalukuyang desisyon ng mga matatanda, muli ay inupahan ulit ni Ginoong Dylan si Ark upang tugisin ang mga pangalang sangkot sa nakalistang nakuhang kontrata. Bagamat hindi sapat ang magiging bayad ni Ginoong Dylan, sinabi niya kay Ark na may umiiral na isang mahiwagang bukal na may kakayahang mag-alis ng anumang sumpa. Matatagpuan ito malapit sa Lord Crown, subalit may isang dragon na nakabantay dito at may mga spirit din na namamalagi sa lugar na iyon, at para mapahintulutan ang tao na pumasok sa nasabing lugar, ay kailangan ng isang elf na magpapalam sa mga nilalang doon, upang maging ligtas ang sinumang tao ang magtatangkang pumasok dito. Naalala ni Ark na inimbento lamang niya ang tungkol sa kanyang sumpa, gayunpaman wala siyang magagawa kung hindi panindigan ito, at sasamahan naman siya ni Aryan sa mahiwagang bukal kaya't walang pag-aalinlangang tinanggap ni Ark ang alok ni Ginoong Dylan. Kinalaunan habang nakahiga si Ark sa kanyang kama, pinag-iisipan niya kung isa talagang sumpa ang kanyang anyo, at kung ganun nga ay dapat kayang alisin ito ng kanyang uncurse. Kaya't nang sinubukan niya ito, ginamit niya ang uncurse at nagulat siya nang umepekto ito at ang kanyang kamay ay naging normal. Sa pagpapatuloy, ang ating mga bida ay naglalakbay na patungong kabisera ng kaharian ng Roden. Napapaisip si Ark sa kanyang anyo ay dulot pala ng isang sumpa, bagamat nagagawa niyang ma-uncurse ito bumabalik pa din ang kanyang kamay sa pagiging buto-buto. Sinikreto na lamang ni Ark kay Aryan ang tungkol sa kanyang natuklasan, at nang marating nila ang lawa, nakakita si Ark ng mga higanteng mga tutubi at bigla siyang hinabol ng mga ito. Habang sila ay naghahapunan sa isang restaurant, pinag-uusapan nila Ark at Aryan na plano nilang baybayin ang susunod na kagubatan. Subalit binalaan sila ng waitress na mapanganib ang tumawid sa kagubatan, dahil kamakailan lamang ay may mga biniktima ang mga haunted wolves na ilang mga manlalakbay. Gayunpaman nahalata ni Ark na determinado pa din si Aryan sa napili nitong plano, kaya't pumayag si Ark at nagdesisyon silang kinabukasan na ang kanilang alis. Samantala si Prinsesa Yuriarna at Ferna ay kasalukuyang maglalakbay patungong lungsod ng Limbalp. Ayon sa kanilang plano sila ay dadaan sa kagubatan upang mapabilis ang pagbiyahe, at ito din ang kaparehong lugar kung saan dadaan sila Ark ngayon. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, may palihim na taong nagmamatsyag sa kanila sa malayo. Sa kabilang banda, habang binabagtas nila Ark ang kagubatan, nasabi ni Arya na ang balahibo daw sa buntot ng mga haunted wolves ay magandang materyales para gumawa ng isang belo, at perpektong regalo ito para sa kanyang kapatid na ikakasal. Hindi din nagtagal, inatake na sila ng mga haunted wolves, na pag-alaman nila na karamihan sa mga ito ay isang ilusyon lamang.
Nagpatuloy lumaban sila Ark at Aryan sa mga lobo, hanggang sa nakita na ni Ark ang pinuno ng mga haunted wolves. Napansin ni Ark ang singsing sa paa nito na kapareho din na natuklasan niya noon sa higanteng basilisk. Sa pagsugod ng pinuno, nagkaroon siya ng pagkakataon upang maputol niya ang singsing. Nahimasmasan ang pinuno ng mga haunted wolves at agad nitong pinaurong ang mga alagad nito, at pagkatapos ng laban, napansin nila Ark na biglang naglaho na lamang ang singsing. Sinabi ni Ark kay Aryan ang engkwentro niya noon sa giant basilisk na may kaparehong singsing din ng haunted wolves. Samantala habang patuloy na binabagtas nila Prinsesa Yuriarna ang kagubatan, sinabi niya kay Ferna na malakas ang hinala niya na si Dracarys talaga ang may utak sa pangingidnap ng mga elf, habang si Sek naman ay piniling manahimik at hinahayaan na lang ang mga nangyayari. Ngunit biglang yumanig ang karwahe at ang kanilang sinasakyan ay nauwi sa aksidente. Dito na nila nalaman na ang nangyayari ay isa palang pag-atake. Sinubukan na protektahan ni Ferna si Yuriarna, subalit mabilis lamang siya pinaslang ng isang lalaki at pagkatapos ay sinunod na nito si Prinsesa Yuriarna. Lumalabas na isa sa mga bantay ni Yuriarna ay kasabwat ng mga ito, at makikitang ang kwintas ni Yuriarna ay iniabot sa isang lalaki bilang patunay. Sa kabilang pangyayari, habang inihahanda ni Aryan ang buntot ng mga haunted wolves, biglang nakaramdam si Panta ng isang masamang pangyayari at agad itong tumakbo palayo, kaya naman agad din itong sinundan ni Ark. Di nagtagal sinunggaban ni Panta ang mukha ng isang bantay, at bago pa ito makaganti ay napigilan ito ni Ark at nauwi sa pagsalakay ng mga kalaban sa kanya. Habang pinag-iisipan ni Ark ang mahikang gagamitin niya upang buhayin ang dalawa, biglang dumating ang mga haunted wolves at inatake nila ang mga Tolonges. Matapos lamang ang ilang sandali, tinapos na ng mga lobo ang mga salarin at ang pinuno ng mga haunted wolves ay umalis na, tanda ng respeto nito sa pagliligtas sa kanila kanina ni Ark. Gumamit si Ark ng regeneration, upang buhayin si Prinsesa Yuriarna at ganon din si Ferna, at ilan pang mga bantay na pwede pa niyang maisalba. Habang patuloy sa pagpapagaling si Ark, saglit na nagkamalay si Prinsesa Yuriarna at inakala niyang isang anghel si Ark na pinadala ng langit upang iligtas sila. Nang magkamalay na ng buo si Yuriarna, ipinaliwanag ni Ferna na isang himala ang nangyari dahil karamihan din sa mga sundalo nila ay buhay at ligtas. Kaya naman sa mga oras na ito, tinipon ni Prinsesa Yuriarna ang kanyang mga sundalo at ipinaalam na isa itong himala ng may kapal, at sinabi na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Samantala si Ark ay tamang masid lamang kila Prinsesa Yuriarna, at pagkatapos ay nagdesisyon ng bumalik kay Aryan. Muli ay sinikreto ni Ark kay Aryan ang kanyang ginawa, at sila ay nagdesisyong magpatuloy na sa paglalakbay. Sa wakas ay nakarating na din sila Ark sa bayan ng Olav, kitang-kita nila ang masaganang ekonomiya ng lugar, at ganon din ang isang away na nagaganap. Nasaksihan nila kung paano tinalo ng isang babae ang tatlong lalaki, at pagkatapos ng away, napatingin ito kay Ark, na pagtanto ni Ark na ito pala ang babaeng ninja. Ibinunyag ni Ark kay Aryan na ang ninja girl na ito, ang tumulong sa kanila at nagbigay ng mga kontrata ng human slave trade na nakuha nila sa Dayento kamakailan. Nagpakilala naman ang ninja girl bilang si Chiyomi na kabilang sa Jinshin clan, at pagkatapos ay inimbitahan sila nito sa isang silid at doon na din niya nakilala sila Ark at Aryan. Gayunpaman, natanong ni Chiyomi na kung paano nalaman ni Ark na isa siyang ninja dahil ang patungkol sa kanila ay isang sikreto lamang. Sinabi na lang ni Ark na sa kanyang pinanggalingan ay may mga tinatawag din na mga ninja, kaya naman nagulat si Chiyomi na maaaring ang great founder na kinikilala nila ay galing din sa lugar kung saan nagmula si Ark. Gayunpaman tinanong na ni Aryan kung bakit nais ni Chiyomi na makapanayam si Ark, ibinunyag ni Chiyomi na ang kanyang mga kalahi ay biktima din ng human slave trade, kaya humihingi siya ng tulong mula kay Ark. Subalit nagpauna na ng punmanin si Ark kay Chiyomi, sapagkat siya ay kasalukuyan ng nasa kontrata ni Aryan sa pagsagip sa mga elf. Habang pinag-iisipan ng sitwasyon, alam ni Aryan kung paano ang nararamdaman ni Chiyomi kaya't nagpasya siyang tulungan nila ito, at iligtas muna ang mga inaliping mga beast people. Samantala nagalit si Dracarys nang malaman niya kay Centurion, na ang mga haunted wolves ay nakawala sa kanilang kontrol at maaaring buhay pa si Yuriarna.
Dahil sa nangyaring ito mas lalong lumaki ang problema ni Dracarys, sinabi ni Centurion na malamang ang mga elf ang posibleng pumipigil sa kanilang mga plano, kaya't pinayuhan niya si Dracarys na magkubli na ngayon sa sikretong taguan nito. Sa kabilang pangyayari, habang naglalakad ang ating mga bida na ikwento ni Chiyomi na ang nagtatag ng kanilang nayon ay hindi isang beastman, kundi isang tao na nagngangalang Hanzo. Dahil sa narinig na mangha si Ark, dahil si Hanzo ay isang sikat na samurai noon sa Japan at 600 taon na ang nakakalipas. Hindi nagtagal ay narating na din nila ang Etzet. Ito ang lugar kung saan dinadala ang mga alipin at ito din ang pinakamalaking pamilihan ng mga alipin sa Olav. Pagsapit ng hapon ipinaliwanag ni Chiyomi ang kanilang plano, kinakailangang magsagawa sila Aryan at Ark ng isang kaguluhan kagaya ng ginawa nila sa Dayento, at agad din na tumakas pagtapos nito. Napagtanto ni Ark na ang Etzet pala ay gagawin nila bilang pain, ibinunyag ni Chiyomi na mamayang gabi ay 4 din na kulungan sa Olav ang sabay na target ng kanilang grupo. Kaya't kung magtatagumpay sila Ark at Aryan na kunin ang atensyon ng mga sundalo sa Olav, maaaring mababawasan ang posibleng mamamatay sa kanilang mga kagrupo doon. At dahil sang-ayon sila Ark sa planong ito ni Chiyomi, masayang nagpaalam muna si Chiyomi upang abisuhan ang kanyang mga kasama, sinabihan niya din sila Ark na maghanda na dahil mamayang gabi na isasagawa ang operasyon. Bumalik sila Ark at Aryan sa kanilang inuupahan upang sila ay maghapunan, at pagkatapos nito, ipinakita ni Ark ang kanyang nabiling maskara. Sinabi ni Ark na perpektong paraan ito upang makahatak siya ng maraming atensyon, subalit mukhang hindi naman nasisiyahan sila Aryan sapagkat napaka-tsogi nito. Gayunpaman dumating na si Chiyomi at ipinakilala niya si Gyomon, nang marinig ni Ark ang pangalan nito nagkaroon na naman siya ng akala. Ipinaliwanag ni Chiyomi na hinango ang pangalan ni Gyomon, sa isa sa mga 6 na shinobi ayon sa kwento, sapagkat si Gyomon ay talagang napakalakas. Dahil dyan nagkaroon ng maikling palakasan si Ark at Gyomon, at pagkatapos ay nakabuo sila ng isang matibay na pagkakaibigan. Kinalaunan nagsimula na ang kanilang operasyon, na pagdesisyonan nilang sila Aryan at Chiyomi ang aatake sa harapang bahagi, habang sila Ark at Gyomon naman ang sasalakay sa likudang tarangkahan. Di nagtagal lumapit na sila Ark sa likudang tarangkahan, gumamit si Gyomon ng Rock Spear Strike upang sila ay tuluyang makapasok na sa loob. Pinaglalampaso ni Ark ang ibang mga gwardya, habang si Gyomon naman ay gumamit ng arm brace at nagmistulang bakal ang kanyang katawan. Pinaulanan ni Ark ng mga malalaking bato ang mga sundalo, at pagkatapos ay pinasundan pa ni Gyomon at Ark ng mga rock fang na lalong nagpatindi sa pinsala ng lugar. Sa kabilang panig, makikitang sila Aryan at Chiyomi ay pumasok na sa loob kung nasaan ang mga bihag. Samantala lalo pang napraning si Dracarys dahil sa mga pag-atakeng nagaganap, kaya naman inutos niya kay Centurion na magpadala pa ng mga sundalo sa Etzet upang maprotektahan lamang ang kanyang negosyo. Sa kabilang pangyayari, tagumpay na nakapasok sila Aryan at Chiyomi sa loob ng kulungan, subalit nakita pa din sila ng ilang mga gwardya kaya't gumamit si Chiyomi ng water ninjutsu. At nang may pumasok pang mga 4 na gwardya, si Aryan naman ang tumapos dito sa pamamagitan ng apoy. Nang matunto na nila ang pinakaibaba kung nasaan ang mga selda, agad nagpakilala si Chiyomi na parte ng Jinshin clan at narito siya upang tumulong, at habang ginagawa ito, may dumating na mga gwardya at lahat sila ay tinapos ni Aryan. Samantala dahil sa kagagawa ng dalawa, nagmistulang isang malubhang sakuna ang kinaroroonan nila Ark at Gyomon. At nang dumating na sila Chiyomi, inulat nila na hinihintay na sila ng Beast People subalit bago iyon ay kailangan pa nilang iligtas ang natitira pang mga biktima sa gusaling iyon, habang si Gyomon ay nagpaiwan upang kalabanin ang mga darating pang mga kalaban. Pagdating nila sa gusali, tinapos na ng ating mga bida ang lahat ng mga bantay na hamarang sa kanilang dadaanan, at pagkatapos ay pinalaya na nila ang marami pang mga bihag. At sa kanilang patuloy na paghahanap, nagulantang sila nang matagpuan nila ang tambak na mga bangkay ng mga beastman. Ayon sa isang babae tinatapon sa seldang iyan ang lahat ng mga may sakit at saka pinapatay. Kahit naramdam ni Aryan at Ark ang sakit, pinakalma pa din ni Ark si Chiyomi sapagkat kailangan na nilang kumilos dahil limitado na ang kanilang oras.
Kada grupo kung may teleport ni Ark ang lahat ng mga bihag, at nang tagumpay niyang nadala ang lahat sa ligtas na lugar, nais bumalik ni Ark sa kulungan upang tapusin na ang kanyang nasimulan. Muling sinamahan ni Ark si Guiomon, at gamit ang kanilang pinakamalalakas na mga huling atake, tuluyan na nilang binura sa mapa ang Etzet. Sa pagbalik nila Ark at Guiomon, dala nila ang mga labi ng mga Beastman, at sa pamamagitan ng apoy ni Aryan, binigyan nila ng maayos na libing ang mga kawawang biktima habang si Chiyomi ay nangakong lalakas pa para wala nang magdurusa pang muli. Samantala matapos ang naging pagsalakay ng mga Beastman, pinaslang ni Centurion si Dracarys sapagkat siya pala ay lihim na tauhan ni Prinsipe Sect. Sinamantala ni Sect ang pagkakataon upang tuluyan na niyang makamtan ang trono, at pagkatapos ng pagpatay kay Prinsesa Yuriarna nakuha nila ang kwintas na pagmamayari nito, at ito din ang ginamit nilang ebidensya, para tuluyang ibulgar si Dracarys sa krimeng ginawa nito. Sa kabilang pangyayari, nang matapos ang matagumpay na misyon, nagkaroong muli ng paligsahan at bonding ang mag-best friend na si Ark at Guiomon, habang si Chiyong naman ay ipinahayag niyang muli kay Aryan na nais pa niyang lalo pang lumakas. Samantala sa Grand Duchy ng Limbold, sa wakas ay nakarating na din sila Prinsesa Yuriarna sa kapatid niyang si Siriarna, ipinaalam nito kay Yuriarna na si Dracarys ang salarin sa pag-assassinate sa kanya, at ibinahagi din ni Siriarna na patay na din ang kanyang kapatid na ito dahil pinaslang ito ni Centurion. Dahil sa nakakagimbal na balitang ito, nagkaroon ng hinala na si Prinsesa Yuriarna na maaaring sangkot si Sect sa mga nangyayari. Kaya naman hiniling niya kay Siriarna, na huwag ipaalam sa kanilang ama o kahit kanino pa na siya ay buhay, sapagkat nais niyang malaman ang totoo at ipagpatuloy ang tungkuling makipag-usap sa mga elves. Samantala habang sila Ark ay nagpapatuloy na sa susunod nilang destinasyon, naalala niya ang impormasyong binigay ni Chiyomi sa kanila kanina. Sinabi nito na nasa banal na imperyo ng Revlon ang mga natitirang pangbihag na elf. Nung una ay gusto lamang mabuhay ni Ark ng simple sa mundong ito, subalit ngayon mas seryoso at malaki na ang kanyang nagiging tungkulin kasama si Aryan, kaya't determinado na siyang magpunta sa kaharian ng Revlon. Sa kabilang dako, sa kabisera ng Revlon, nalaman ni Emperador Domitianus ang pagkamatay ni Dracarys dahil sa pagpaslang nito kay Prinsesa Yuriarna. Ipinaalam din ni Velmoas na nabasag na ang mga singsing na ibinigay nila kay Dracarys, gayunpaman hinala din ni Domitianus na sangkot si Sect sa pagpatay kay Yuriarna. Samantala sila Ark at Aryan ay nakarating na sa isang desyerto, nang makita ni Ark ang mga wyverns labis ang pagkamangha niya. Gayunpaman, hindi makapagpadala si Aryan ng mensahe sapagkat natatakot ang kanyang alagang whispering fowl sa mga wyverns na ito. Dahil dyan nagpasikat si Ark, at gumamit siya ng lightning damper upang paalisin saglit ang mga wyverns, subalit pati sila Aryan at Panta ay nadali ng kanyang kidlat na ito. Nagulat si Ark nang makita niya na nangingisay na ang kanyang mga kasamahan, subalit wala silang kaalam-alam na isang boy labo ang nakikinig sa kanila ng palihim. Kinalaunan tinalakay na ni Aryan ang sunod nilang ruta patungong Revlon, subalit pansin ni Ark na parang may bumabagabag kay Aryan. Sinabi ni Aryan na di tulad sa Rodan ay pinagbabawal ang pang-aalipin, subalit sa Revlon ay legal ito kaya't nababahala siya sa mangyayari. Dumating ang boy labo kanina, nagpakilala ito bilang si Carsi na isang mananaliksik, subalit biglang isinuksok ni Aryan ang palayok sa ulo nito sapagkat delikado sa isang elf ang makisama sa mga tao basta-basta. Subalit ang mga tao sa bar ay malapit kay Carsi, kaya naman ipinaliwanag ni Carsi na 10 taon na siyang naninirahan sa bayan na ito, at alam din nito na isang dark elf si Aryan. Sinabi ni Carsi na pangarap din niya na balang araw ay makitang mamuhay ng mapayapa at magkasama ang mga elf at tao, kagaya ng samahan ni Ark at Aryan. Gayunpaman natanong ni Ark kung anong pakay sa kanila ni Carsi. Sinabi ni Carsi na kailangan niya ng tulong nila sa kanyang magiging experiment sa isang halimaw. Bagamat tumanggi si Aryan, subalit ipinakita ni Carsi ang isang detalyadong mapa ng Revlon Empire bilang gantimpala, at may pa-freebies pa siyang monster manual na nagpapukaw sa interest ni Ark. Di nagtagal ay tinanggap ng ating mga bida ang trabaho, at sinabi ni Carsi na magkita na lamang sila kinabukasan.
Kinagabihan, sila Ark ay binigyan ng receptionist ng isang bariles ng alak bilang pa-freebies nila sa kanilang mga panauhin. Pagdating sa kanilang inuupahang silid, hindi pa din makaget over si Aryan sa ideya ni Carsey na pagsasama ng mga elves at tao sa iisang pamumuhay. Kaya naman para makalimutan na ito ni Aryan, pinatagay ni Ark ito ng alak na ibinigay sa kanila, subalit nakakadalawang baso pa lamang si Aryan ay nalasing na agad ito. Iba ang epekto ng alak kay Aryan, sapagkat medyo naging mapanakit ito at kawawang binugbog nito si Ark, kaya't ang receptionist sa ibaba ay napapaisip na lamang sa kanilang ginagawa. Kinabukasan matinding hangover ang inabot ni Aryan, kaya naman wala itong maalala at nagtataka ito sa sinasabi sa kanila ng receptionist. Maya-maya sila ay nakipagkita na kay Carsey, ibinalita ni Carsey na ang kanilang alingaungaw kagabi ay rinig sa buong nayon, dahil sa narinig ni Aryan ay gusto niyang tusukin ito. Dahil sa hangover ni Aryan ay nahihirapan ito, idagdag pa ang napakabahong amoy na mula sa karwahe, sinabi ni Carsey na mga bangkay ng goblin ang kanilang naaamoy, dahil gagamitin nilang paen ang mga ito para makahuli ng sandworm. Gayunpaman nagbigay ang kasama ni Carsey ng tsaa na mainam na pangtanggal sa hangover, bagamat nagdadalawang isip si Aryan na tanggapin ito, sinabi ni Carsey na mabuting tao ang kanyang kaibigan, mukha lang talaga itong tolongges. Nang mainom ni Aryan ang tsaa ay namangha siya sa lasa nito, habang si Ark naman ay interesadong nakikinig kay Carsey tungkol sa sandworm. Habang abala ang dalawa sa pag-uusap, napansin ni Aryan na wala na ang kasunod nilang karwahe, kaya't nang binalaan niya sila Ark, ay biglang lumitaw ang napakalaking sandworm. Tinangkang sagipin ni Aryan ang kasama nila, at umatake siya sa sandworm subalit wala man lang epekto ito. Inatake si Aryan ng sandworm, mabuti na lamang ay nasagip siya ni Ark, hinawakan ng ating bida ang ulo ng sandworm at gamit ang buong lakas niya ibinalibag niya ang halimaw sa lupa. Hindi makapaniwala sila Aryan nang masaksihang binuhat ni Ark ang sandworm, pagkatapos, ibinigay na ni Carsey ang ipinangako niyang gantimpala sa ating mga bida. Gayunpaman tinanong ni Aryan si Carsey kung bakit siya namumuhay kasama ang mga tao. Ibinunyag ni Carsey na hindi naging maganda ang buhay niya noon sa mga elf at gayon din sa mga tao. Subalit nang tumira siya sa nayong ito, ay nakita niya ang tunay na pagmamahal, kaya't habang lumilipas ang panahon ay natutunan niyang mahalin ang mga tao. Ikinwento niya din na ang hari ng Lambert na si Petros ay may asawang isang elf na si Toreasa, bagamat nagdadalawang isip pa din si Aryan, nilinaw ni Carsey na tunay ang pagmamahalan ng mag-asawa, at nagsusumikap ang mga ito na pagbutihin ang relasyon ng mga tao at elf. Kinalaunan ay ipinagpatuloy na ng ating mga bida ang paglalakbay, nagkaroon ng konting linaw si Aryan sa mga ikinwento ni Carsey, kaya't may posibilidad talagang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi. Samantala isang tolongges na naman na nagngangalang Fumba, ang inaakusahan ng isang lalaki tungkol sa mga ilang taong nawawala. Bilang tugon ipinakita ni Fumba sa lalaki ang alaga niyang isang halimaw, sinabi ni Fumba na ito ang gagamitin nila sa susunod na pag-atake, at saka walang awang ipinakain dito ang isang babae. Narating nila Ark ang tarangkahan ng Kasek, ibig sabihin nito na malapit na sila sa Revlan Empire. Ang Kasek ay mahigpit ang seguridad kaya naman nagpasya silang magtanong ng hindi napapansin ng mga sundalo. Pagsapit ng hapon, nakakalap na si Ark ng mga ilang impormasyon, isa dito ang mga kakaibang ingay mula sa palasyo tuwing gabi at mga taong biglaan na lamang nawawala. Gayunpaman, bigo pa din sila Ark na makakuha ng mga balitang tungkol sa mga elf na ipinagbebenta sa lugar na ito. Samantala isang babae ang nasa panganib sa kamay ng tatlong tolongges, mabuti na lamang ay napigilan ni Ark ang mga ito at sunod-sunod na bumalandra ang mga ito sa pader. Sa takot ng babae ay napayakap ito kay Ark habang nagpapasalamat, hindi nagtagal na datnan ni Aryan silang magkayakap, biglang nakaramdam ng selo si Aryan at tinakat ang babae na dapat na itong umuwi. Kinagabihan ang lakas pa din ng toyo ni Aryan, at hindi makausap ni Ark ito ng maayos at hindi din niya alam kung bakit ito nagkakaganito. Samantala nalaman ni Fumba na nabigo ang kanyang mga bataan na tolongges sa pagdukot sa babae. Kaya naman bilang parusa ng mga ito ay pinalamon ni Fumba ang mga tolongges sa alaga niyang tigre.
Sa kabilang pangyayari, nakarating na din ang ating mga bida sa sinasabing kuta kung saan dinala daw ang ilang mga dinukot na elves. Pinasok nila Ark ang loob ng kuta, at natuklasan naman ni Arya ng isang sikretong hagdan at habang bumababa ay naamoy nila ang masangsang na amoy ng mga hayop. Di nagtagal ay natunton nila ang bakal na pintuan, at pinatumba ang dalawang bantay nito. Sa likod ng pintuan ay may mga bakanteng selda at mga hibla ng balahibo ng hayop na nagkalat sa sahig. At nang sila ay nagpatuloy pa, nasilayan nila ang napakalawak na underground. Doon na nila nakatagpo si Fumba at umiral ang pagkamanyak nito nang makita si Aryan. Subalit nang balak umaksyon na ni Ark, ay bigla siyang inatake ni Aryan at tila sumusunod ito sa pinag-uutos ni Fumba. Napansin ni Ark na wala sa sarili si Aryan, kaya't ginamitan niya ito ng uncurse subalit hindi umepekto. Samantala nagkaroon si Aryan ng isang panaginip, ito ay tungkol sa kanyang ate na si Ivan at nais nitong sila ay magsanay. Ayon kay Ivan lubos na napakahina pa ni Aryan, at sinabihan nito si Aryan na hindi magagawa ng kanyang kapatid na maligtas ang mga kalahi nila kung magpapatuloy siyang ganito, kaya't pinilit siya nitong bunutin ang kanyang espada. Bumalik sa realidad, nakailang beses gumamit si Ark ng uncurse ngunit wala man lang nangyayari, napapaisip na lamang si Ark kung anong ginawa ni Fumba, hanggang sa may naaninag siya sa loob ng hood ni Aryan. Natuklasan ni Panta na isa palang impakto ang may sanhi nito, at saka agad itong pinatay ni Ark gamit ang apoy. Bumilib si Fumba na nabisto ni Ark na ginagamit niya ang impakto na iyon upang kontrolin si Aryan, kaya't bilang gantimpala ay ipinakilala niya ang sarili bilang isang monster tamer. Dahil sa mga singsing na dala ni Fumba, napansin niya na kapareho ito ng mga nakita niyang singsing noon sa mga halimaw, kaya tinawag ni Fumba ang kanyang alagang tigre. Gayunpaman tinanong ni Ark kung nasaan ang mga bihag na elf, sinabi ni Fumba na ang iba ay dinala na sa imperyo para sa eksperimento, at ang natira ay kanyang nilapastangan at pinatay. Dahil sa narinig ni Ark, hindi niya napigilan ang galit at mabilis niyang pinugutan ng ulo ang alaga ni Fumba. Sinabi ni Ark na si Fumba pa lamang ang nagpasiklab ng kanyang galit kaya't ipaparanas niya ito sa kanya. Tumawag si Fumba ng mga halimaw para kuyugin si Ark, subalit ang mga ito ay pinagkakatay lamang ni Ark at gumamit siya ng panangga parang si Captain America. Ang hangal na ito ay tumawag pa ng halimaw upang atakihin si Aryan, sa kabutihang palad ay dumating si Chiyomi at napigilan ito. Sinubukan ni Fumba na tawagin pa ang kanyang mga halimaw, subalit ipinaalam ni Chiyomi na nilipol na nila ang mga ito at kasama din si Gyomon. Gayunpaman ang lugar ay nagsisimula ng gumuho. Sinabi ni Fumba na ang kanyang pinakamalaking alaga ay nagising na, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas. Ligtas na nailabas ni Ark ang lahat sa kuta, at mula sa malayo nakilala niya ang halimaw bilang isang Hydra. Iminungkahi ni Chiyomi na sila ay umatras muna upang sila ay makapagplano, ngunit ang Hydra ay nagbuga na ng apoy sa kanila, habang si Fumba ay tuwang-tuwa sa kahibangan at inaasahan niyang panalo na siya sa laban. Bumalik sa nakaraan, ipinakita si Fumba na itinatakwil ng kanyang angkan, dahil sa kanyang pagiging hangal at kawalan ng disiplina. Hindi nagtagal, siya ay nagtrabaho kay The Missioness at nabigyan ng kapangyarihan kapalit ng kanyang katapatan. Bumalik sa kasalukuyan, inutusan ni Fumba ang Hydra na tumungo sa Kasek upang doon ito maghasik ng lagim. Samantala nagawang protektahan ni Ark ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng kanyang magic shield, habang si Aryan ay nagising na at kalmadong umiiral ang kanyang galit, dahil sa narinig niya ang mga sinabi ni Fumba tungkol sa sinapit ng mga elf sa kamay nito. Napagdesisyonan ng ating mga bida na si Aryan at Chiyomi ang baalang tumugis kay Fumba, habang si Ark naman ang pipigil sa Hydra na patungo ngayong Kasek. Samantala sa Revlan Empire, iniulat ni Velmoas kay The Missioness na malapit nang matapos ang Rings of Submission na ginawa ni Fumba. Habang ang Hydra ay malapit na sa Kasek, kaya't nagtaas na ng alarma ang mga sundalo doon upang maghanda na ang mga tao sa paglikas. Gumamit si Ark ng Wyvern Slash upang mapigilan ang pag-atake ng Hydra sa bayan, subalit walang epekto sa halimaw ang ganong klaseng atake, kaya't pinili niya na lamang nabugbugin ito. Hindi makapaniwala si Fumba na nagawa pang mabuhay ni Ark sa pag-atake kanina,
kaya't sinubukan niyang hulihin si Ark at atakihin ng walang kawala. Subalit nasangga ito ni Ark, at agad na din siyang gumamit ng judgment skill upang putulin ang mga natitirang ulo ng Hydra, ngunit mabilis na tumubo lang din ang mga ulo nito. Dahil sa nangyari, minabuting dumistansya ni Ark sa Hydra, upang may summon niya ang alaga niyang Demon Ifrit para harapin nito ang halimaw. Sa kabilang dako natunton na nila Aryan si Fumba, natuwa si Fumba nang makita si Aryan sapagkat hindi niya itinuturing na isang balakid ito, dahil iniisip niya na mas makapangyarihan siya sapagkat nagagawa niyang makontrol ang Hydra. Gayunpaman ininsulto siya ni Aryan dahil ang lakas ng Hydra ay hindi galing sa kanya, kaya't tinawag ito ni Aryan na mahina na ikinainis naman ni Fumba. Sinubukan ulit ni Fumba tumawag ng mga impakto, subalit pinuksa lamang ni Aryan ang mga ito bago pa siya makontrol. Binalak ni Fumba na gamitin sa kanila ang Hydra, subalit agad na sinugatan ni Chiyomi ang likod nito at binunyag nito ang crest seal na ginagamit sa pagkontrol ng Hydra. Dahil sa nangyari, binalaan sila ni Fumba na wala na sa kontrol niya ang Hydra kaya't patuloy itong maghahasik ng lagim sa lungsod. Gayunpaman hindi nababahala si Aryan, sapagkat tiwala siya kay Ark na itong tatapos sa Hydra, at pagkatapos ay sinunog niya si Fumba upang kabayaran sa mga lahat ng elf na pinaslang nito. Samantala pinagjojombag ni Ifrit ang Hydra, at pagkatapos ay inihagis ni Ark ang Hydra pa itaas, at sa kanya inutusan si Ifrit na bagahan ito ng apoy hanggang sa wala nang matira. Kinalaunan, muling nagtipon-tipon sila Ark at ang kanyang mga kasama, hanggang sa dumating ang ibon ni Danka, at ipinahatid ang mensahe na nakipagpulong si Prinsesa Yuriarna kay Dakilang Fangas para sa kaayusan. Samantala, sinabi ni Prinsesa Yuriarna kay Dakilang Fangas na kasabwat ng Revlan Empire ang kanyang mga kapatid na si Sect at Dakaris. Dagdag pa niya na tutol din siya sa mga ilegal na pang-aalipin ng Imperyong Revlan, at ipinapangako niya kay Dakilang Fangas na handang tumulong ang imperyo ng Olav sa lupain ng Elf, kung sakaling may maganap na pag-atake sa kanila. Dahil sa magandang hangarin ng prinsesa, masayang tinanggap ni Dakilang Fangas ang kanilang kasunduan. Sa kabilang dako, ibinalita ni Seth Ryan kay Prinsipe Sect na buhay pa si Prinsesa Yuriarna, at naging maayos din ang pag-aalyansa nito sa kaharian ng mga elves. Samantala sa kaharian ng Revlan, hindi alintana ni The Missionist na namatay na si Fumba at ang Hydra, bagkus siya ay interesado kung sino talaga ang nakapatay sa Hydra. Samantala nagulat si Chiyomi nang mabunyag ni Ark ang mukha nito, kaya naman ipinaliwanag ni Aryan na isinumpa si Ark kung bakit siya naging buto-buto. Gayunpaman na puno ng pananabik si Ark, nang ipaalala ni Aryan na sasamahan siya nito na pumunta sa mahiwagang bukal kung saan tatanggalin ang kanyang sumpa. Kaya naman ang ating mga bida ay babalik muna sa lupain ng mga elf, para sa mga susunod na magiging kabanata. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.